bayan ay gimmick ni Marcos para palabasin na kunwari crusader siya at nagbubunyag. Pero para mapagtakpan niya ang kanyang sariling krimen at pananagutan, kaya inunahan niya na si Saldico. At sa tingin niya mabubuko sila, inunahan niya. Yan ang tinatawag po na diskarte ng isang professional na hold-upper. Siya nang hold up, siya nang nag-akyat bahay dahil mahuhuli siya, itinuro niya ang kapitbahay na kunwari siya ang nagpahuli. Pero ang kinulimpatan at kinawatan nila na sa kanya na. It was a criminal operations na lahat, hindi po yun simpleng magagawa. Ni Martin Romualdez, ni Saldico, nila Pangandaman, nila Puluan, kung wala pong imprimatur of approval ni Marcos. Sapagkat hindi po lalabas ang nisingkong duling sa mga pundong ito kapag hindi pinipirmahan ni Marcos ang budget. So papaano po sasabihin ni Ginoong Marcos na siya ay walang alam at hindi siya sangkot at kung bakit racket niya ito, sisirain niya. Yan ang pinakabobo at tarantado na statement. At siya ang nagpaparelease, siya ang nag-aaproba. At sa kanya nang gagaling ang poder at otoridad ni Saldico, ni Martin Romualdez at ng mga iba pang aliporis nila. At marami pang katiwalian na natabunan na ng mga pagkukunwari at mga diskarte ni Marcos na ituro sa iba ang pananagutan at magkunwaring siya ang hero and crusader of the corruption. Well, in fact, it all started with him. Kasabwat ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Ang katotohanan ay mahirap itago. Ang katotohanan ay maghahanap ng pamamaraan na ito ay lalabas at lalabas. Kahit ano pa ang gagawin mong diskarte, Marcos Jr. walang naniniwala na hindi ikaw ang mastermind, walang naniniwala sa mayoriya ng sambayanang Pilipino na ikaw at si Martin Romualdez ang pasimuno nito ng lahat. So ayan na nga, ang galing-galing talaga nito ni Ka Eric. Natutuwa talaga ako sa mga sa mga analysis niya pag pinag-uusapan niya yung mga issue. Nakukuha talaga niya yung dapat na malaman ng mga tao katulad nito. Sinasabi niya na talaga naman pala, so totoo naman. Dun sa mga hindi nakakaunawa, hindi nila basta-basta may intindihan kasi nga ang daming paglilihis, paglilito para malusutan nila yung mga pinagagawa nila, 'di ba? So, pag makikinig ka sa mga ganito kay Ka Eric, yung mga analysis niya, saka marami nang magagaling, pero magaling din talaga to si Ka Eric. Kaya nga isa to sa mga pinipilit na ipakulong, talagang hindi lang nila mapatumba rin Kasi talagang lumalaban din to. Ito nga yung sinasabi niya dati na parang alam mo yung sobrang inis mo na sa mga nangyari, parang gusto na lang yun, 'di ba? Dati nga siyang NPA, 'di ba? Parang kung hindi lang siya nananampalataya, talagang parang may hikayat siya na mag-armas uli kasi sa sobrang sama na nangyayari dito sa Pilipinas, yun yung sinasabi niya. Pero ang galing niya, 'di ba? Totoo yan, kaya ginawa yan ni Marcos Jr. kasi nga inunahan lang niya sa Saldico kasi tagilid na sila. Pero ayan, patuloy naman sila na bubuking at saka sinasabi nga niya na ang katotohanan ay lalabas at lalabas. Hindi nila mapapagtakpan yan kahit anong gawin nilang palusot, 'di ba? Talagang hawak lang nila lahat, kaya sila yung nakakalusot ngayon. Lusot na ito at gimmick ni Marcos Jr. Palusot at gimmick. Number 1, itinuturo po ni Saldico si Marcos Jr. na mastermind sa pagiging utak at pasimuno kasama si Martin Romualdez kung bakit nagkaroon na sindikato na budget. So papaano po sasabihin ni Ginoong Marcos na siya ay walang alam at hindi siya sangkot at kung bakit racket niya ito, sisirain niya. Yan ang pinakabobo at tarantado na statement. Mga kababayan. Bakit? Kasi napilitan si Marcos na ibulgar kunwari at magkunwari siyang crusader na sila, at whistleblower at hero dahil siya nagbulgar nung panahon po na nalulunod na ang taong bayan sa garapalan na pagpapatupad nila ng kasindikatuhan sa budget, pangungurakot at pangungulimbat. Lumubog ang milyong-milyong mga Pilipino sa baha at hindi niya na mapipigilan sapagkat nakikita ng taong bayan na dinadaya at walang flood control projects. And during that time ay pumapalag na si Saldico at mukhang hindi na magtutuloy-tuloy pa ang mga sindikato nila at nakikita ni Marcos at nila Romualdez na delikado si Saldico kapag pinabayaan nila. Kaya inunahan po niya. Ang ginawa niya, naubos niya na kumpleto na niya
ang between 50 billion pesos na mga nakulimbat Dami. sa 3 taon. Estimated by Saldico in his informal conversation na lumalabas ngayon sa ilang sources, hindi daw bababa talaga sa mga, hindi lang 30 billion, kundi Dami. 50 billion pesos Walang kabusugan. ang nakulimbat bangag ni na to. Marcos Jr. sa kanyang side pa lang. Kay Martin Romualdez, hindi rin maglayo Grabe. ang kanilang mga nakulimbat. May kulimbat din si Sandro Marcos. May kulimbat din ang asawa. Yes. Sa customs, Pamilya talaga silang- sa agriculture, na sinabi nga ni Saldico, hindi bababa yan every year sa mga 15 billion ang kinikita nila sa customs, Yes. sa BIR, sa Department of Agriculture ng mga smuggling. According to Saldico, sa kanyang video release nung nakaraang taon. At sa tingin niya, mabubuko sila. Inunahan niya. Yan ang tinatawag po na diskarte ng isang professional True. na hold-upper. Siya nang hold up, siya nang nag-akyat bahay dahil mahuhuli siya, itinuro niya ang kapitbahay Yes. So, na kunwari ang siya ang nagpahuli. Pero ang kinulimpatan at kinawatan nila, nasa kanya na. Yeah. It was a criminal operations na lahat, hindi po yun simpleng magagawa. Ni Martin True. Romualdez, ni Saldico, Siya talaga. nila Pangandaman, nila Bunuan, kung wala pong imprimatur of approval ni Marcos. Sapagkat hindi po lalabas ang nisingkong duling sa mga pundong ito kapag hindi pinipirmahan ni Marcos ang budget. At siya ang nagpaparelease. True. Siya ang nag-aaproba. At sa kanya nang gagaling ang poder at otoridad ni Saldico, ni Martin Romualdez at ng mga iba pang aliporis nila. Lahat ng ito, mga kababayan, ay gimmick ni Marcos para palabasin na kunwari crusader siya True. at nagbubunyag. Pero Pero ano para naman mga mapagtakpan tao yan? niya ang kanyang sariling krimen at pananagutan, kaya inunahan niya si Saldico. Yun. At marami pang katiwalian na natabunan na ng, Yes, sa mga ng mga pag-release pagkukunwari at mga diskarte ni Marcos na ituro sa iba ang pananagutan at magkunwaring siya ang hero and crusader of the corruption. Well, in fact, it all started with him. Kasabwat ang Yan kanyang talaga ang pinsan totoo. na si Martin Romualdez. Ang katotohanan ay mahirap itago. Ang katotohanan ay maghahanap ng pamamaraan na ito ay lalabas at lalabas. Kahit ano pa ang gagawin mong diskarte, Marcos Jr. walang naniniwala na hindi ikaw ang mastermind. Walang naniniwala sa mayoriya ng sambayanang Pilipino na ikaw at si Martin Romualdez ang pasimuno nito. So, ayun na nga talaga namang natumbok ni Ka Eric tong ginagawa na to ni Marcos Jr. Kasi nga, di ba, nagsalita pa talaga siya na parang kung racket daw niya yun, eh bakit daw niya pahihintuin? Parang ganun pa ang sinasabi niya. Talagang, yung ano talaga niya, parang pinapalabas pa talaga niya na hero yung sarili niya doon sa ginawa niya yun. Pero ito na nga't booking naman siya ng mga tao na ginawa mo yan kasi inunahan mo si Saldico kasi nga mabubuking na kayo. Tagilid na kayo kay Saldico na talagang magsasalita na. At saka pati, kita mo na talagang nalulunod na yung mga tao sa baha nung magsalita ka dun sa zona mo. Kaya mo ginawa yan. At saka, alam mo talagang akala siguro nito ay napakahina ng utak ng mga tao. Kasi nga, ang iniisip niya, mapapaniwala niyo yung mga tao. Eh, ito nga, yung mga taong yan, na pinagtututuro mo, hindi naman yan makakakuha ng ganun. Kung hindi mo pipirmahan at aaprubahan kung ano man yung mga perang yan, di ba? Ikaw talaga ang mastermind. Kahit anong pagtatago mo, kahit anong pagtatakip mo. Sabi nga ni Ka Eric yung katotohanan ay talagang lalabas at lalabas. Kahit na anong gawin yung palusot, Marcos Jr. Kayo nung pinsan mo. Kasi nga, gusto nyong ipili talaga na si Saldico. Napaka-imposibleng gumalaw yun na hindi alam ni Martin Romualdez. At si Martin Romualdez naman, without your approval, hindi rin naman yan kikilos. Kahit pa si Bersamin, si Pangandaman, yung mga yan, lahat yan. Kaya alam na alam mo yan at hindi mo na yun may itago. Ngayon, nagtatagumpay pa kayo dun sa mga kawalang hayaan nyo kasi nga, hawak nyo lahat eh. Pero once na mawala kayo sa pwesto, kaya yun yung pinipilit nyo na mawala yung mga Duterte, na mawala lahat yung mga kumukontra sa inyo, yung mga nagsasalita. Kasi nga, mabubuking kayo napakadami yung ginawa. Akalaan mo, sobrang laking pera. Meron sa'yo, meron si Martin, meron yung asawa mo, pati yung kapatid ng asawa mo, meron din daw. Yun yung usap-usapan na. Tapos si Sandro Marcos, as in, pamilya taga kayo na magnanakaw, wala kayong kabusugan, no?
Akalain mo yung 50 billion, alam mo yung magnakaw ka ng 50 billion sa isang taon, sana tumigil ka na eh. Ibinigay mo na sana sa mga Pilipino, kaya lang wala kayong kabusugan. 3 taon, di sobrang dami na talaga, trilyon na talaga yung nawawala sa kaban ng bayan. Tapos ngayon, puro ganyan lang. Sa bagay, ang dami na talaga, sa dami ng ginawa nyo, yung mga gold, yung sa PhilHealth, PDIC, ang dami. Na talagang ano lang, na nakakalimutan na lang, natatakloban na lang dahil napakadami yung ginagawang paglilihis katulad yan. Ngayon, busy ang tao, lahat. Sa impeachment ni Bibi Sara na talaga makikita mo na pinapatagal lang nila kasi mga witness dun wala talagang kakwenta-kwenta. Makikita mo naman yan. Saka kita mo yan. Nagsalita ka ng ganyan tapos ang inunan nyo, okay, grabe, napakasama ng ginagawa nyo. Pinakulong nyo si Mike Defensor sa Senator Marcoleta. Samantalang hindi talaga dapat, alam nyo na walang kasalanan yung mga tao. At yung, kung ano man yung binibintang nyo, napakadaming taong dapat na makulong kung ganun ang gagawin nyo. Kaya lang, talagang inuna nyo kasi nga kontra sa inyo. Ganun lang naman yan eh. Pero, konting kembot na lang naman yan. Hindi naman magtatagumpay kayo ng tuloy-tuloy eh. Oo, sa ngayon, tagumpay kayo. Nasusunod yung mga gusto nyo, pero may hangganan yan. At saka, yun nga, yung katotohanan ay talagang halos andyan na eh. Nagdudumilat na. Kaya nga lang, napapagtakpan nyo kasi kayo pa yung nasa pwesto. Kaya yan ang ginagawa nyo ngayon. Totok na totok kayo sa mga kalaban nyo. Talagang sinasabi nga ni Atty. Rowena Gbanson, iisa-isahin nyo eh. Talagang lahat ng mga nagsasalita ipakukulong nyo. So, gawin nyo na. Para maubos nyo na. Kasi pag hindi nyo talaga yan pinatumbat, inubos, mananagot talaga kayo. Yun eh. Yun naman kasi yung kinakatakutan nyo talaga. Dahil sobrang sama ng ginawa ninyo.